At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Krusitiho, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nakarating ang mag-asawang Ramil at Rhea sa simbahan na kung saan nandoon si Boboy. Sa oras na yun, samantala, nakausap ni Boboy ang isang lalaki na nagpakilala sa kanya na Kuya James. Ikinwento sa kanya kung sino si Jesucristo. Natuwa ang bata. Habang nag-uusap sila, dumating si Asun at nawala sa paningin ni Boboy ang kausap niya. Nagkatagpo ang mag-inang Asun at Rhea at pilit na kinukuha ang anak. Pero itinago nila si Boboy. Napansin ni Padre Emilio si Boboy at naging interesado siya sa bata dahil gusto niyang maging leader ng mga bata na katulad niya. Pero habang nag-uusap sila, ay dumating si Rhea. Kaya itinakas ni Asun ang apo palayo sa ina. Nagpunta si Rhea sa pulis at humingi siya ng tulong sa kanila. Habang nagkukwentuhan ang maglolong Pidyo at Boboy, ay dumating si Rhea kasama ang mga pulis. Kuya Jess. Sinong Jess na naman yan, apo? Yan pong kakwentuhan ko nga doon sa simbahan, Lolo. Ang bait-bait po niya. Ikinwento sa akin kung sino si Jesucristo. Ganun ba? Opo, Lolo. Babalik kami ni Lola doon para makausap ako ni Padre Emilio. Saka na lang, apo. Kailangang makapagtago ka muna dahil hinahanap ka ng inay mo. Pero ayaw ka naming ibalik sa kanya dahil makasaktan ka naman ulit. Opo, Lolo. Ayaw ko nang bumalik sa kanila. Lagi nila akong sinasaktan. Ay, huwag kang mag-alala, apo. Hindi ka na nila mababawi sa amin. Dahil hindi kami papayag na kunin ka uli at saktan. May pulis na dumating. Bakit kaya? Hayan! Hayan ang bahay na tinitirhan nila, Sargento! Gusto kong mabawi ninyo ang anak ko! Lolo, kasama nilang inay. Babawiin daw ako. Halika po. Tatakas tayo. Dito tayo dadaan sa likod ng bahay. Kakargahin na kita. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag na makuha ka ng nanay mo. Ay, Sargento! Itinatakas nila ang bata! Apo, huwag. Babawin ka na ng nanay mo sa amin. Babawin ka na niya. Hindi, ayaw kong sumama sa kanila, Lolo. Huwag niya akong ibigay sa kanila. Huwag po. Bitawan mo, bata! Bitawan mo siya! Oo po. Pero huwag ninyo siyang kunin. Huwag niyong ibigay sa kanyang ina dahil salbahe yan. Mamang pulis, wag ninyo akong ibigay sa inay ko. Wag po, wag.
Hoy, Ramil, ha? Ako ang nakabawi kay Buboy. Kaya lahat ng mapapalimos niya bukas ay akin. Ana, bigyan mo naman ako para may pambili ako ng alak. At hindi ako kakantsawan ng mga kabarkada ko. Hoy! Ako ang nagpakahirap na naghanap sa kanya. Ay ikaw, tumuha nga lang ang ginawa mo. Hinahanap ko naman siya eh. Kaya lang, naunahan mo lang ako. Ang sabihin mo, kulang ka sa diskarte. Kaya lahat ng mapapalimos niya bukas ay akin. Sige na, una. Teka, kumain na ba siya? Di pa nga eh. Ayun, iyak ng iyak. Pero hayaan na lang natin siya. Kapag nagutom yan, kakain din. Nandun na naman sa tabi niya yung binigay kong pagkain. Ano yun, Ramil? Parang may nakapasok sa loob ng kwartong kinaroroonan niya. Oo nga, halika, tignan natin. Halika. Wala namang tao rito ah. Siya lang. Bakit parang hindi siya gumagalaw? Nakatayo lang siya. Ha? Oo nga. Rhea, tignan mo. Hawakan mo siya. Ang tigas. Ramil, anong nangyari sa kanya? Bakit nagkaganito? Napakatigas niya. Parang kahoy. Ha? Si Buboy. Nagigilibol to. Kuya Jess, salamat dahil sinundo mo ako. Akala ko hindi na ako makakaalis doon. Hindi kita pababayaan, Buboy. Dahil napakabait mong bata. Saan mo ako dadalhin ngayon, kuya? Doon kita dadalhin sa kumbento. At doon ka titira. Kasama si Padre Emilio. Ha? Opo, Kuya Jess. Kaya lang gusto kong malaman nila lolo at lola na doon na ako titira. Huwag kang mag-alala, Buboy. Malalaman din nila nandun ka. Baka pumunta ulit doon sila inay at itay at uuwi ako. Huwag kang mag-alala. Susunduin kita uli kapag uuwi ka. Ha? Paano kung sasaktan nila ako? Hindi, Buboy. Hindi ka nila masasaktan. Mula ngayon, hindi mo na manaranasan ang pananakit nila sa'yo. Sana totoo ang sinabi mo, kuya. Dahil natatakot ako sa kanila. Totoo ang sinabi ko, Buboy. Maniwala ka sa akin. Ayan. Malapit na tayo sa simbahan. Diyan ka na matutulog sa kumbinto. At siguradong matutuwa si Padre Emilio kapag nakita ka. Padre, nakahanda na po ang mesa. Kakain na po tayo. Ang bago lang niluto mo, Lina. Amoy masarap. Opo, Padre. Yung paborito po ninyo ang inihanda ko ngayon. Naku, ginutom tuloy ako. Siya nga pala, yung bata. Hindi pa ba bumabalik dito? Hindi pa, Padre. Balita ko kinuha na ng kanyang mga magulang. Iniuwi sa kanilang bayan. Ano? Sayang. Gustong-gusto ko pa naman ng batang yan na magkasama dito sa simbahan.
Padre, tignan ninyo yung nakahiga sa sopa. Tignan ninyo. Bakit sino ba yun? Padre, sa yung bata, si Buboy. Hayan siya. Ano? Gisingin mo siya dahil gusto ko siyang magkasabay na kumain. Sige na, Lina. Opo, Padre. Buboy? 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 Ate Lina. Nandito ka pala. Paano ka nakapasok dito sa kumbento? Inihatid po ako ni Kuya Jis dito kagabi, ate. Ha? Sinong Diyos ba ang sinasabi mo? Hindi namin kilala ni Padre Emilio. Ha? Hindi nyo siya kilala, pero dito raw siya nakatira. Talagang hindi ko kilala yung sinasabi mong Jess. Ang mabuti pa, halika na. Sumabay ka na sa amin ni Padre Emilio na kumain. Halika na. Ay, Pidjong, naawa ako sa apo natin. Siguradong pinapahirapan na siya ngayon ng kanyang mamagulang. Kawawa naman ang apo natin, Pidjong. Oo, Sean. Bakit kasi ayaw tayong paniwalaan ng mga pulis? Kailangang mailayo natin siya sa kanyang mga magulang. Mga salbay sila. Kailangang makapag-isip tayo ng paraan kung paano natin matutulungan si Boboy. Pero paano nga? Ayaw tayong paniwalaan ng mga pulis. Saan tayo hingi ng tulong? Saan? Magtatanong-tanong tayo sa mga kakilala natin. Kailangang mailayo natin si Boboy sa kanyang mga magulang. Wala sila sa matinong pag-iisip. Pinilit nilang pamalimusin si Boboy para magkapera. Ang lalaki ng katawan, hindi sila humanap ng trabaho. Teka, may naalala ako. Baka pwede natin siyang hingian ng tulong. Ha? Sino, Ason? Sino? Si Padre Emilio. Oo nga. Sige. Pupunta tayo doon ngayon. Sa kanya na lang tayo hihingi ng tulong para mailigtas natin ang ating apo. Pidjong, may dumating na naman na pulis. Ano na naman kaya ang kailangan nila sa atin? Sige, Sargento! Arestuhin niyo sila at ikulong! Ria? Sinong ipapakulong mo? Sino pa? Di kayo ni Itay? Ano? Hindi! Hindi! Sargento, pagkawalan ninyo kami, wala kaming kasalanan. Kami sana ang paniwalaan ninyo. Mga salbahe talaga ang mag-asawang yan. Gawa-gawa lang nila yung sinabi nila sa inyo. Hindi totoong dinukot namin ang apo namin. Wala na siya sa puder namin. Tama ang sinabi ng asawa ko, Sargento. Hindi kami nagsisinungaling sa inyo. Ang anak namin ang nagsisinungaling. Ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Sargento, ang asawa ko. Inaatake yata. Buksan niyo itong silda na kinaroroonan ko. Dahil pupunta ako sa silda niya. Parang awa niyo na. Baka may masamang mangyari sa kanya. So, Diyos ko, Sargento. Tulungan niyo ang asawa ko. Palabasin niyo ako dito. At ako nang magdadala sa kanya sa pagamutan. Kami na lang ang bahalang magdadala sa kanya sa punerarya kapag namatay siya. Ano?
hindi pa siya mamamatay. Mabubuhay pa siya. Tulungan niyo siya. Parang awan niyo na, Sargento. Hindi rin ako makahinga. Tulungan niyo rin ako. Ako, alam na naming estilo yan. Marami ng ganyan. Pero hindi kami naniniwala. Manigas kayo. Sean, hindi rin ako makahinga. Ano? Kumusta na yung lakad mo? Nabawi mo na ba si Buboy? Wala pa. Paano naman kasi? Ayaw magsabi ng totoo sila inay at itay. Ayun, pinakulong ko sila para madala silang nakikialam sa atin. Pero nasan kaya si Buboy? Hindi ko nga rin alam eh. Kailangan siyang mahanap. Mautak talaga mga magbulang mo na. Mandagin mo. Pinalitan ng rebolto si Buboy. Oo nga eh. At kamukhang-kamukha pa niya. Saan kaya sila nagpagawa ng ganong rebulto? Nako, hindi na importante kung saan nila pinagawa yon. Ang importante ngayon mahanap natin siya kung saan nila siya tinagawa. Oo. Ano yun? Parang may tao sa loob ng bahay. Oo nga, kung sino man yan, ihahanda ko itong baril ko. Kung sino man yan na pumasok sa bahay, hindi siya sasantuhin ang baril ko. Ramel, baka may baril din yan, ha? Uunahan ko siya kung sino man yan. Ngayon, bubuksan kong pinto. Nagdahan-dahan. Nakakakilabot naman ang alulong ng aso na yan. Ayan. Sino ka ba na nandito? Mamamatay ka na. Ramel, wala namang tao dito sa loob. Tanging ang rebolto ni Buboy ang nandito. Ramel! Bakit parang takot na takot ka? Wala namang tao dito. Ramel! Tignan mo ang itsura natin sa salamin. Ha? Tignan mo! Bakit ganyan? May sugat. Bunto na tayo. Ano ibig sabihin nito? Saan ako naroon? Pidjong, saan tayo naroon? Hindi ko alam, Ason. Ang natatandaan ko, pinahuli tayo ni Reyes sa mga pulis at ipinakulong. Oo, naalala ko na. Tapos, biglang nanikip ang dibdib ko at nawalan na ako ng malay. Ako rin. Nang mawalan ka ng malay, sumunod din akong nawalan ng malay. At hindi ko na rin alam kung anong nangyari. Isinugod kaya tayo ng mga pulis sa paggamutan. Lola! Lola! Ha? Ason, narinig mo ba ang narinig ko? Oo, Pidjong. Tinig yun ni Buboy. Pero nasaan siya? Apo! Buboy! Ikaw na ba yan? Pero bakit hindi ka namin makita? Ako rin, hindi ko makita. Hindi kaya namatay na siya ng kanyang mga magulang at multo na yung naririnig natin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Multo na ni Buboy yan? Hindi! Hindi! Ah!
Si Buboy nga ba ang tinig na narinig ng mag-asawa? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Krusitiho, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoriza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.